teka, nasa linya na natin yung isa nating palatuntunan, panauhin. Huwag natin patagalin kasi mayroon siyang mobile daw siya. Nagbabiyahe. O sige, nagbabiyahe baka maputol yung linya. Nasa linya po natin, tanungin natin yung implementasyon o pagpapatupad nitong MSRP sa karne ng baboy. Si Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Good morning, Asik de Morning, Mesa, Asik. sir. Hi, good morning, Tuesday and Christian. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Opo. If I'm not mistaken, bukas na ba ang simula nitong March 10. MSRP? Tama, Asik, no? Yes po, starting tomorrow yung ating implementasyon ng maximum suggested retail price para sa baboy. Tatlo yan. Para sa kasim at pigi, price natin yun na 350 pesos per kilo. Yung liempo ay 380 pesos yung MSRP natin. And then yung sabit ulo, maximum suggested price natin dyan ay 300 pesos per kilo. Ayun. Asik, may binabanggit yung ilang nagtitinda, especially dito sa Metro Manila, na may hirapan daw silang makasunod dahil ganun din yung presyo ng kanilang pag-angkat doon sa ilang uri ng karne ng baboy. Kaya Christian, tatlo yung sinet na presyo. Yung dalawa, yung MSRP kasi retail yon, yung pigi na 350 nga, tsaka kasim, at saka yung liempo 380. And then yung maximum suggested price naman, hindi yung retail, MSP lang, para naman sa sabit ulo, 300 pesos per kilo. Yun yung karne na slaughter na nalinis na, wala na yung laman loob at saka dugo. Yun na yung ibebenta na retail ng ating mga tindera, na kasi ang napagkasunduan yung kanilang presyo, yung kita nila, yung profit margin ay 50 pesos. Kaya sinet yun na 300. Yun yung magiging isa sa imo-monitor din natin. So ano ang magiging activity ng DA bukas? Mag-iikot ba kayo sa mga pangunahing palengke, Asek? Kasama yun sa ating gawain. Mag-ikot tayo Tuesday, yung mga piling palengke, katuwang yung mga lokal na pamahalaan. Saka yung kapulisan din natin, katuwang din natin sa mga pag-monitor nitong MSRP ng karning baboy. Right. Asik, sa monitoring nyo ba, magkano ang presyo ngayon ng baboy? Tsaka saang lugar, kung meron man, yung pinakamataas ang presyo base sa inyong monitoring? Yung sa monitoring natin, yung last week, at least for last week, yung sa liempo, umaabot yan hanggang 450. Uy. And then yung pigi ay umaabot hanggang 380 dito sa Metro Manila. Ang laki na nga dito. So Medyo itong mataas. imposition ng MSRP, for the meantime ay nasa Metro Manila lang muna. And then sa mga susunod na araw, pinapareview na rin ni Secretary yung cost structure sa lahat ng rehiyon para makita rin natin kung kinakailangan na mag-MSRP rin outside of Metro Manila. So may nabanggit kayo mga specific na particular na parte ng baboy. Yung iba na parte ayo Asek, ano yun? Yung oxtail, gano'n? Hindi, iba yun eh. Kahit magkano yung kanilang presyo? Ganun ba yun? Actually, yung talagang parte talaga na minomonitor natin is yung liempo at saka yung pigi o Yung kasi. pinakamabili. From there, susunod na kasi talaga yung presyuhan ng ibang parte kagaya ng mga buto-buto, yung bandang ulo, yung iba pang parte ng baboy. So, Kasi hindi nila sumusunod pwedeng yan doon sa ipantay, presyuhan. Alam nga Yes. namang, Ang mahal talaga yung liempo, yun yung mahal, Right, 380. Oo. Asik, And normally sa isang baboy, mga 10 to 12 kilos yung makuha nila hanggang 15 kilos sa isang buong baboy. right. Asik, meron ba, ano yung nakita natin dahilan para kailanganin ng magpatupad ng MSRP? Saan ba nanggagaling yung pagtaas ng presyo ng ilang uri ng karne ng baboy? Nung mga nakalipas na linggo kasi, maabot na ng more than 1 month yung konsultasyon natin. At isa sa napagkasundoan doon, dalawang bagay, kailangan talagang ibaba yung presyo. Una, pangalawa, kailangan patasin yung produksyon. So,
sinubukan na magkaroon ng pagbaba without the imposition ng maximum suggested retail price. Mm-mm. At hindi naman natin nakita na bumaba. At napag-agrihan naman. Actually, yung presyo na 350 at 380 galing na rin sa industriya, yung ating mga producer, yung retailer, yung biyahero. It was a unanimous decision na ito yung presyo na 350 at 380 base na rin sa mga ongoing cost structure. Halimbawa sa mga producers, they agreed na from 250 dati yung farm gate, bumaba na siya ng 220 hanggang 230. And then yung sa cost structure ng biyahero, between 65 to 80 pesos yon. So they agreed na kumbaga reasonable yung 70 pesos. And then yung sa retail, up to 50 pesos yung pwede nilang ipatong na gastusin. Kaya yung 350 ay kumbaga yun yung reasonable na presyo at the moment. At willing naman pala sila na ibabayan dyan Yes. sa ganyang presyo. Yes, kumbaga unanimous decision nga yun. Pati yung mga retailers actually na doon sila, they were all there during the consultation last week. At nag-agree sila sa ganang presyo. Sige nga, so subukan kaya. ko nga bumili. Nakapamili nga bukas. Nakapamili nga bukas ng maaga-aga kung bumaba na doon sa may palengke namin. Asek, sinimulan natin sa bigas. Nagkaroon tayo ng MSRP. Ngayon ay ilang karne ng baboy. Meron ba tayong iba pang tinitignan na ilang produkto na medyo tumataas yung presyo na hindi na reasonable at kailangan na ng MSRP? Sa ngayon, nandito muna tayo sa bigas at karning baboy kasi ito talaga yung medyo persistent na naging mataas. Yung sa bigas, imported lang yung ini-issuehan natin ng MSRP. Yes. At ito naman sa karning baboy, lokal na produce ito. Hindi kasali rito yung imported dahil mababa na yung imported na baboy. And then hindi rin kasali rito yung supermarket muna. So ang imposition natin ng MSRP para sa baboy ay para lamang sa mga wet market, sa mga pamilihan natin. Magkano ba ngayon ang onion, ang sibuyas? Bumaba na ba, Asek? Yung sibuyas natin, kung di ako nagkakamali, nasa range ng 80 hanggang 120. Normal. Oo. Pero sir, yung yung kamatis, ano na palang balita? Bagsak presyo na ngayon. Oo. Bagsak ang presyo ng kamatis dahil ito yung season talaga. Tag-init ngayon. Ito yung Correct. season na maraming harvest ng kamatis. Kaya yung long-term solution ng kagawaran dyan, magkaroon talaga na maraming cold storage facilities from the farms, yung tinatawag natin na mga modular, and then may mga intermediate tayo hanggang mga mega cold storages, yung malalaki, parang spoken hubs para ma-ensure natin na mapatagal. Kasi hanggat hindi walang ganong facility na mapatagal yung shelf life ng kamatis, Right. mananatili yan na sa mercy ng mga traders dahil nga ilang araw lang yan masisira agad. At saka, Asek, siguro yung ang tagal na nating nakikitang problema ito sa tuwing may mga oversupply tayo, yung sa food production facility ba, na para hindi lang nasasayang siya. Kung may mga nababalitaan na tayo before na pag overproduction sila, tinatapon na lang sa kalsada, sa gilid ng kalsada, pinamimigay na lang, kawawa naman yung farmers. Bakit hindi natin i-produce siya, di ba? Parang ganon, yung food production facility. Secondary yun Tuesday na magkaroon tayo ng mga food processing. Food kagaya processing. Igawin natin siya into other high value na commodity na products kagaya ng ketchup Tomato sauce. or Yes. mga tomato sauce, tomato paste. Meron na mga ganan sa ibang areas in terms of production. Pero nevertheless, ang priority ngayon kagaya sa sibuyas ay ma-prolong talaga yung shelf life ng kamatis. Ng iba pang at kagaya ng iba pa na perishable agri-commodities. Asik, may binabanggit yung ilang magsasaka sa Nueva Ecija na sana daw magkaroon ng floor price sa kamatis. Tinitingnan yan. Actually, kagaya rito sa baboy, pinag-isipan din kung magkaroon din ng presyuhan doon sa farm gate ng ng live na baboy. Pero medyo komplikado, not unlike yung end product na meron kang suggested retail price. Kasi iba-iba nga yung cost structure sa bawat lugar, bawat area. Pero pwede namang pag-aralan. Pero yun nga, medyo
a little complicated pag doon mismo sa farm yung lalagyan mo ng suggested retail price or whether yan ay floor or ceiling price. Kamustahin ko lang, Asek, yung yung pagbababa ng bigas galing sa NFA warehouse. Kumusta po ba? Parang sabi ng NFA, medyo matumal yung pagbababa nila, problematic. Wala yatang budget ang mga LGU. Oo, mayroon na yatang pagpayag ang Department of Agriculture na utang muna. Tama yun, Tuesday. Dalawa yung ginagawang hakbangin ngayon ng NFA at saka ng DA. Una, yung patuloy na apela sa ating mga lokal na pamahalaan na ma-facilitate agad. Kasi, of course, mayroon sila mga sarili rin na mga bureaucratic processes. Kasi bawat mayor, governor, kailangan nila munang approval ng kanilang sanggunian bago sila pumasok in any transaction or contract. Pangalawa, yung nabanggit nyo nga, ang FTI ay willing naman na magbigay ng terms sa kanila. Kasi yung NFA na bigas ang nag-handle niyan ay FTI. Ayon na rin sa itinatakda ng amyenda sa Rice Verification Law. Hindi pwedeng si NFA directly ang mag-release niyan. So, ang nagpa-facilitate niyan, FTI. Since GOCC ang FTI, pwede siya magpahiram muna niyan ng terms tsaka na lang bayaran ng mga LGUs. Pero nalinawan ba doon sa terms, Asik de Mesa, sir, kung ang sabi kasi sa amin sa Malacanang nung nagpa-press con itong si Yusek Claire Castro, parang ang nai-share sa kanya ni Secretary Francisco Chu Laurel, mayroong 1 buwan ang LGU kapag ka nakapangutang na bayaran yung nakuha niya pag na-release niya o nabenta na yung bigas. Paano, Asik, kung halimbawa hindi niya nabenta lahat tapos na yung 1 buwang palugit para siya magbayad? Normally naman hindi nangyari na hindi na-release agad. Kagaya nung sa San Juan at dun sa ibang area, pagkakuha nila dahil nga mura lang yung bigas, mabilis din nauubos, hindi umaabot ng 1 buwan. That's good to know kung maubos ka agad talaga, ano? Kaya lang may mga agam-agam yung iba kasi natin, Asik, because of the quality down nung bigas na nilalabas ng NFA. Doon sa bigas ng NFA, we are assured na talagang walang problema yun. Nagkaroon ng problema yung sa Rice for All ng na naibenta dahil hindi yun NFA na bigas, yun ay mga sa private na mga anong tawag dito, kakontrata ng FTI na nasabihan na monitor na yon na merong nakitang bukbok at hindi pinarelease. Pero nai-release pa rin. So, yun naman ay nagpatulong na yung FTI sa NFA na magkaroon ng ganong klaseng monitoring at treatment kung sakali man na maulit-ulit. Pero nagkaroon na yun ng matinding pag-uusap. May data ba tayo, Ase, kung ilang LGU na yung nag-avail ng NFA rice para ibenta doon sa kanilang mga kababayan? I have to check on that, Christian, kasi yung huli is parang nasa mga 70 yung LGUs na kumuha na. Naghayag ng interest na kumuha pero sabi ng NFA yata ay konti pa lang talaga yung nagmamaterialize. Alright. Anyway, sana magtuloy-tuloy na rin dahil papasok na itong anihan, Asek. Kailangan medyo ma-release na yung bigas para may mag-espasyo doon sa bagong pasok na aanihin. Tama yan. At saka bukod din sa ganang objective ay patuloy pa rin yung ating hangarin na gumanda yung ating inflation. Dalawang sunod na buwan na negative yung effect ng inflation dahil doon sa bigas. Negative 2.3 noong January tapos negative 4.9 noong nakalipas na buwan ng February. So maganda yung nagiging epekto nitong MSRP plus itong sa NFA. So magiging masustain natin yung patuloy na pagbaba ng inflation plus itong sa baboy, so mas magiging maganda yung inflation natin. Alright. With that, Asek de Mesa, sir, salamat po sa oras po ninyo at sa susunod po ulit. Thank you, Asek. Maraming salamat din. Mabuhay kayo, Christian and Tuesday. Magandang umaga. Thank you po. Mga kapuso, si Asek Arnel de Mesa, tagapagsalita po yan ng Department of Agriculture. Babalik po kami. Hilingan, walang pinoprotektahan.